Ikaw ang gikinahanglan, kanunay dalang panan, hingpit na gatuo, sa gugma mo kanako. Ikaw ang gikinahanglan, kanunay dalang panan, hingpit na gatuo, sa gugma mo kanako. O Diyos magadayig ako, ning kinabuhi alang kanimo. O Diyos magadayig ako, magasimba sa trono mo. Ikaw ang panag-ingnan, halaran sa kinatibuk-an, kasing-kasing ug huna-huna. Kanimo ang himaya, kanimo ang himaya. O Diyos magadayig ako, ning kinabuhi alang kanimo. O Diyos magadayig ako, magasimba sa trono mo. Ikaw lang ang angayan, nga mudawat ning tanan. Diyos, ikaw lang ang takos sa among pagsimba. Ikaw lang ang angayan, nga mudawat ning tanan. Diyos, ikaw lang ang takos sa among pagsimba. Ikaw lang ang angayan, nga mudawat ning tanan. Diyos, ikaw lang ang takos sa among pagsimba. O Diyos magadayig ako, ning kinabuhi alang kanimo. O Diyos magadayig ako, magasimba sa trono
ako magasimba sa trono mo, sa trono mo. Praise the Lord. Halos tanan nimong oras sa Facebook sige scroll updated sa mga A blessed morning, mga kaigsunan. na bago i-Facebook ng nindot September 7, 2020. mong Bible ang newsfeed na Alam, may buntag ka na tong tanan, may buntag sa mga kaigsunan na tong kamamata pa lang. O labi na sa itong mga kaigsunan gayod nga samot na kung imong ang tawag na grabe. uni maayong No? Thank you very much sa inyong pakigauban, naay pakigalayon ni nga ministry every morning. Devo This is not our kumbaga dili ni para sa tuwa. This is really the ministry is glorifying God. Continuous nga pag share sa word of the Lord at in the midst of pandemic laylak daw nga dili ta pwedeng muundang naghimo kay kung muundang ta sama lamang nga gitugutan nato ang kaaway nga magmadaogon. nga makaayo Diya lang baya ta makalamang-lamang kada ganing kanunay taga pamati sa pulong sa Ginoo. Kanunay taga sangyaw sa pulong sa Ginoo. puso ka ang Wala nga to ang lamang. sing iusak But if we will stop preaching the word of God, aron stop testifying the goodness of the Lord, pagkagnig diya na. ayaw sige babad anang pagka-confuse Okay, good morning sa itong mga beloved Pescayans from Luzon, Visayas, Mindanao. Ginoo O bisan pa sa itong kaigsuunan, usab nag-connect ka na to, mga OFW. nga imo May bundag, ug may gabi kaninyong tanan diha. hinindot nga uso nga makaayo Devo adlaw Devo walay laktaw makatambok sa kalag Hello, good morning, Jenny, my usasama leaders na mo under sa akong wife. adlaw And of course, good morning kang Ani Lumbong Lanos Kalaykay diha sa Panabo. May buntag sa inyo diha. nga naghimo Good morning daw kang Joe Gabato Sambayon Barayoga diha sa Bawani Mawab. Gipokaw ka ni Jenny. kaayo April Agosto ni Roy, morning. Good morning po our dear mentors, Pastor E, Pastor Regina. And our very own Pastor Don and Pastor Grace og sa tanan PSK Fam. Mayong buntag. Good morning po, Pastor F, Pastor Regina, Pastor Don, Pastor Gracia, gikan kan Sir Ani Lumbong Lanos Kalaykay. Thank you very much, Sir Ani. ni nga uso Hala, good morning daw mga langga, Angeline, Manliges, Ann Brownback, o Jinjin Altar. Gikan kang Jenny, hala, good morning daw, good morning. nindot ni nga uso nindot Gipukaw po ni Pastor Gracia ang iyang mga pinangga, iyang mga pinahal sa kinabuhi. adlaw Bayang kabuntagon bantod pa po sa iyang tatay, iyang papa, Arnold Tabat Iroy. Good morning, pre. Marie Emilia sa Torinas Iroy. Anita Shero, Mercy Me, Mercy sa Torinas Liano. Janlen sa Torinas. nindot ni Marlon sa Torinas, Jacquel Nakela, Lorencia Camilio sa Torinas Eroy. Si Chris Marie Lopiga, Justinian diha sa Kidapawan. Hala, kumusta kan linog, no? Pero kusugas linog kagabi, oy. Normal na magina, no? makatambok sa kalag April J. Pacquiao, John C. Nabalio, Marie Chris Panudsol, Praquelias, Davao City. Good morning diha. adlaw Normal na lang linog. laylak daw Napay mas linog nga kuyaw, inigabot niya sa panahon. nya ang kinabuhiwan Kanang gitawag ba nga, diha na gyud ba? No? Facebook nang nindot nga book kana Di mo buta mahadlok, kinaunsa man, no? ang newsfeed na Basta secure ang atong relasyon sa Ginoo. kadasig nimo Bato pa nila, murag yapong pataya. adlawon samot na kung Good morning po kang Hana Gina Kininsor. Morning sa tanan, PSK yan. Especially ila Pastor Ephraim o Pastor Gina. Thank you, Hana Jane. yun
Devo, adlaw. Good morning po daw kang Litem Pahi Arnit Nimrof, Mar Sabati, Michelle Guri Sabati, Judy Andrilon, ZR So, og Donald Tambian Apeliedo. Gikan ka Pastor Gracia. Adlaw, Devo, walay laktaw. Kahit panahon ang Ginoo nga naghimo nimo. Halay i-heart of iyang mga pulong nga maka. Morning po kang Benji Puentes. Sister Ana Marie Gumbaso nag-show up this morning. Good morning dia Sister Ana Marie ug Brother Edwin. Morning po kang Charity Rosal. Morning po Pastor and Pastora. Sing Good morning. Kumusta din sa Manila? Asa ka dapita Charity sa Manila? hindi ka malingla sa mga Morning po no kang Nonoy Lloyd Christian Aikola Saka o kang Joyce o sa ilang baby kang Jada. Morning sa tanan labi na sa inyo Pastor F o Pastora Gina o Joshua. pagkakasas. Thank you Noy. Thank you Noy. May buntag po kang Startino Dismarnado o kang yagi po ko si Jim Ren Vergara. Ginahamon mauni O si Jen Mac, ipukaw ni Startini. Morning dia sa Japan, Star Anita Shiro, Barati Motoyoshi Tashiro, may buntag. Good morning Pastor o Pastora o sa tanang viewers sa Peace family, may buntag. Good morning po daw kang Jeriel Carbahusa Gler. Gimension ni Startini Dismarnado. Morning Pastor Efraim o sa tanang viewer. Thank you Star Benji. Morning po kang Junais Bayo Sambayon. Good morning Piskinians o Piskians family. Good morning Pastor and Pastora. Butag po kang Ernesto Muñoz Bulayog diya sa ULM Bethlehem Montevista. Morning. Good morning to all. Good morning Pastor, Pastora. Thank you Star Ana Marie. Good morning daw kang Pastora Grace o Pastor Don o sa tanang ULM Caris Panamo gikan Star Vinje Puentes. iba uso Morning Bian diya sa Surigao City. lawo Bian si Bortin Ratilia Paorco. daw Good morning Pastor Efraim o Tijina o sa tanan nga naminaw bisan paasako mga silingan. Morning T Bing Manang Erlinda Baradillo o Tig Geraldine. Kay Mama Annabel Mahipos. Morning. nindot ni God bless us all. Defo Good morning po kang Dr. Sara Tanghian. Nag-show up this morning. Doc, may buntag diha, Doc. nindot ni nga uso Morning po kang Enjoy Agad. pa uso Of course, to my beloved wife, Gina Sebio. Good morning ni. Defo Ay, Pasay di ay. Pasay po, still single. Uy, adlaw saman Charity, parisan na to, parisan. Magkatumbok sa kalaw Okay, morning that Charity. Good morning. Defo adlaw Morning po kang Brother Kukoy Plaza Eroy. Praise God, Brother Kukoy. Morning, Brad Koy. Di kita magkita pag mo na may panabo ba? Mutago ka, Koy ba? Good morning dia sa Bohol. Ka Maria Estelan Escobar Mabalatan. Good morning Pastor. God bless sa tanan. Thank you Sister Maria. Nakita na ko inyong mga videos ng simba. No? Bibo kayo ba? No? And of course, happy birthday kang Irene Junaldo, among anak diha sa Tagum City. Nagsaulog sang birthday kagahapon ba to? No? Okay, happy birthday Ren, happy birthday. Wish na mo, no? Diyos pumuko sa kabuntagon nga i-grant ni Lord ang tanan nimong mga gipang ampo. Nya tagaan ka sa Ginoo ga malipayon nga kinabuhi. Nauban sa imong pinangga. Okay, happy birthday ha.
Okay, happy birthday kang Irene Jonaldo, no? Amot pila edad na ning among dalaga. God bless you and daghang pang butang ablihan ni Lord para nimo. And of course, advance Merry Christmas atong tanan, no? 109 na lang kaadlaw Pasko. Pasko na naman o kay tulin ng araw. Pasko nagdaan, tila ba kung kailan na. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman o kay tulin ng Ala advance Merry Christmas sa inyong tanan. Atong pagampo gikan di sa PSK makabaton kita og Pasko gyud nga malipayon. Katong Pasko gyud ba nga sama kaniadto ba nga sadya kayo? Kana untang di na ta mag face mask, no? Pasko, Para makita atong mga naong gyud. Pasko na naman muli. Hala hala. Araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Okay. Good morning po Pastor og sa tanang viewers upat mi tanan nag-tune in Pastor na amin ng mga nakay. Nawa man to si Ma'am Izona, no? Tanawon to balik. Okay, naka-tune in sila na ami mga nakay diri sa clinic sa Arisgado. Okay, appeal me pray mga anak nani nga walay kakulian. Okay, so God will help you, no, Ma'am Teresa Izona. Labi na sa dili ba sa iyo ang inyong gihimo, no? Grabe ang inyong gihimo. That's usa na sa pinaka kanabang bugat po nga trabaho. Gasa nang igihatag sa inyo ha, just imagine that nagmutabang mo pagpagawas anang bata. So God bless you diha Ma'am Teresa Izona og sa tanan niyong kaubanan diha sa Arisgado Maternity Clinic man tawagan na diha. Devo, walay laktaw, makatumbok sa kalag, makaligon sa imong pagtuo. Okay, so good morning diha sa mga taga Arisgado Maternity Clinic. Walay Morning yung tanan. ang Ginoo nga naghimo nimo. Morning usab sa akong igsoon diha kang Doris Sebio. Kauban ba ni sila karon diha, no? Bisag asa ra man akong igsoon. Actually nasa City Health Office nagtrabaho. Nasa sa Apocon Barangay Health Center usab. Puso ka ang kasing-kasing Ala, good morning daw Roselyn Diego Nerosa. kay Gikan kang Star Ana Marie, gipukaw ka. Morning Angie Dorig Montesino og si Arjen Vergara, Virginia Abnerba Iniber og Nalin Dorig. confused sa imong Ala, good morning sa tanang primary leaders under sa akong wife nga network. Ala, good morning ninyong tanan. Unyay mo na yung adlaw-adlaw. And of course, good morning kang Pastor Erlito Maril na gusto niya sa Bawani Mawab. Maunginindot nga uso nga makaayo. Okay, good morning usab kang Brother Joe Maragola na sera ug kang Sister Cherel. Morning sa inyo ha. Walay laktaw, makatambok sa kalag, makaligon sa imong pagtuo. Okay, before tama to sa word o before ta mo so good usab, let's pray. Let us God nga tagaan kita niya og panalangin karong adlaw. Yan po nato no sila Ma'am Rizona. Bisan pa tong ilahang gitabangan karon nga mga anak na daw to. No, nga ang Ginoo magatabang nitong nanay nga ianak mo anak na. Okay. Let's pray. Father, in the name of Jesus, it is a special prayer, Lord. Bisa pa Ginoo diha sa Arisgado karon nga dunay mga nakay. We speak life and nga mga anak na ng nanay Ginoo karon. Tabangi sila Ma'am Teresa uban sa mga midwife or mga nurses nga naga paanak tagay sila Ginoo ga kusog dili lalim ang ilang gihimo. But Lord, I pray for a special touch this morning nga wala po'y komplikasyon sa bata o sa inahan nga magawas na ng bata in the name of Jesus. I speak
blessing, good health, bisan pa Ginoo kang saan kang Ma'am Teresa o sa iyang tibok pamilya. Sila nga nakaroon diya sa Rasgado Maternity Clinic. Father, I pray also today as we listen to your words, give us the spirit of understanding. Ablihi Ginoo palihog ang mata o danunggan sa among kasing-kasing. Aron makasabot kami o makita namo ang mga butang importante nga adunay kalambigitan gayud sa among kinabuhi karon. Tanggala Ginoo ang mga religious spirit, the spirit nga dugay na nga naga bandage kanamo o sa makatawhan nimo nga dili mamati, relihiyoso pandili mamati sa pulong nimo. Father, I pray nga imong word karong buntaga makapenetrate bisan pa sa the very core of our heart. Lord, I pray continue to bless our nation Philippines. Lord, your name dapat mailahan nga ikaw lamang ang Dios nga nahimong tao. Udiya kanimo ang among kaluwasan. Nagampo kami sa imong espesyal nga pagpamuhat. The great revival, Lord, among ginaampo nga mahitabo kayo sa among nasod. Kung maandam usab kami ang makasimbahanan, maandam kami. Yan ang dako kayong pagpamukaw ng imong buhaton Ginoo. Bless your people in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Okay. So, plastar ta, no, karumuntaga, o una mo i-take note lang, then mamati, kaya importante niya. Then, you can share this. Again, no, akong ginasulti sa inyo. Pwede niyo i-share kiningan to sa inyong mga higala. No, labi na karumuntaga. We have a good topic, pandemic. Okay, maybe some of you, nanamoy, na-advance na mo, nakadungog, kumbaga, nanamoy mga ginagmay nga mga understanding about this, no? Sa pandemic, adunay pan. Oh, nakita lang nako na ba? Gusto na ko i-share sa inyo, ha? Meaning to say, in the midst of the problems, na si Jesus. Because, patod pa si Jesus, baya ang tinapay sa kinabuhi. Di ba? He is the bread of life. So, kitagalan na ko siya, diin ba? Nga, in the midst of what we have faced right now, in COVID-19 pandemic, na si Lord. He is in control of everything. Okay. Nag-research pag ko. Ado na daw napulo ka mga top 10 things nga gikadlukan sa mga tao. Na daw napulo ka gikadlukan sa mga tao. Maybe sobra pa siguro, no. Ang ubang tao, una, mahadlok daw sila madto sa dentist. Na may mga taong talawan. Ako talawan mo yung kuha na, no? Ilabi nag-injection. Mapugos na lang yung ko. Labi nag yung musakit na kay ngipon. Kinang ibto na yun. Okay. Pero di mga tao yun nga, hadlok ko sila, no? Ang ba na yung mga tao mahadlok o bitin, mahadlok o kanang mga, mahadlok po ka ng musakay sa aeroplano, na yung mga phobia ba? Nabahala magbaktas, ayaw lang yung pasakya. Ang uban po, mahadlok ang mga insekto. No? Ang uban po, mahadlok sila o kanang mga, labi na mga balita ng mga kuyaw kayo. Kanang kulbaan largo ba? Ang uban, mahadlok o linog. Mahadlok o kanang mga calamity. No? Mahadlok o dalugdog. Mahadlok o kilat. Ang uban, mahadlok o mahadlok maligo. No, kay mahadlok malumos. Na yung mga phobia ba? Nagkadaya ang atong gikahadlokan, no? Labi na karon COVID-19, grabe. Mo gani gitawag ni sa pandemic, kay ngano man dili lang usa ka lugar ang ilang ang giabot niya. Nag-tour around the world kini si COVID-19. So ang iyang epekto kinatibuk-an gyud tibok kalibutan, no? Lahi po da itong epidemya. Ang epidemya usa lamang ka lugar ba? Nalan siya yung nasakop ng mga pipila ka lugar. Pero ang pandemic, kinatibok kalibutan ang atake niya. Okay. So, abi ninyo, na ay mas pinakakuyaw. Nga wala ni mapansin.
the most dreaded and feared compared to COVID-19 or any calamity. Nga mismo ang Biblia nagsulti nini. Sa wala makapansin ni ini, marag okay ra kayo. Pero adunay mas kuyaw di ay. Katong giingon sa Amos chapter 8 verse 11. Siguro kung dili ka hilig og basag Bible, okay ra sa imo na. But mo na life nimo delikado na, mo na mas pinakakuyaw. Okay, tanawa ha. Mapakan kag iro. Injikan ra man ka. No, mapakan ka og mga parang tanga, mga scorpions, o for example, mahadlok ka mo sa aeroplano, di na may solusyon na, ayaw sakay. Di ba? O mahadlok ka mo sakay barko, nga mo sakay magkagbarko. Mahadlok ka mo adto sa bukid, mahadlok ka kay karabang murag lainan ka mo tanaw sa baba, ay ayaw adto, di ba? Nay mga solusyon ana. But there is a most dreaded and feared. I do not know if that's munang inyohang paglantaw. Pero para nako, samtang gabasa ko nini many times, mo na pinakakuyaw. Yung ano man, ang giingon diha, hunger for the word. Unya mismo ang Dios mo ay magpadahan ni anak. Nga i-stop na niya ang pagpamati sa pulong sa Ginoo or i-stop niya ang spreading. Samtang okay pa. Let's avail that the word of God is unlimited pa. Basahon na to palihog data. Okay. The days are coming, declares the sovereign Lord. Matayo, the days are coming. No, meaning to say that still coming. We do not know, dugay raman ang gisulat. And we do not know nga nahitabo na ni siya. And I believe, no, adunay mga areas nga karon nga ang word of the Lord madalang na lang sa Tagalog pa eh. Wala nang epekto. Even Christians, iwa na gani kayo. Mo ni pinakakuyaw, labi nagdili good ka sensitibo. I do not know, no, before na kayo pa rin sa pagbasa. I do not know, kumusta na yun ang imong relasyon sa imong Biblia? Kumusta na ang imong relasyon sa Ginoo? Kumusta na yung relasyon ba sa imong pakipag-sandurot, your intimacy with God by reading the word of the Lord? Kumusta na? Ikumpara, di ba? Ano ba? Ikumpara ang imong kaugalingon kaniadto sa dihang bago ka panantubkan sa imong gugma. Tinuod, di ba? Tanaro na ninyo. Kaniadto sa mo, ang panahon na mo, wala pa PM. Pag magsulat ka sa imong hinigugma kaniadto, linin sa tawag to, katong humot gani nga, wala man rin mga tiguang tiyong probata o kalibutan. Isulat ni mo na. Isulat na ni mo niya. Humutan, mas sealed with the kiss pag na. Di ba? Ang babae, butang ang pag ilang mag-lipstick pa na, hug ka na nila. Okay. Then kami po nga mga lalaki makadawat anak. Bisa halos ma-memorize na kunin mo ang storya. Ginabasa na nimo, giunlan pa gina nimo. Why? You fall in love. Di ba? But the moment nga nag-asawa na mo, di na gali ka mamati siya. Lagi kami yung ay mahal magyapon ako siya. Pero dili na mao. Dili na mao siya. Lahi na gyud. Nanay something wrong diha eh. Okay. Same sa ato ang relationship kay Lord. Bantayan na nato ni. If you are not sensitive sa imong relasyon sa Ginoo, magmatakag morning nga drought ka na. Aduna na spiritual famine. Unya di na kaganahan, ugang-uga ka na eh, di na. Wala na. Okay, tanaw ha, basahan na ito balik. And let us, kumbaga, ask the Lord to give us understanding sa dihang ato ning basahon karong buntag. Mata pa, I will send a famine through the land. Not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Giingnan sa Ginoo si Amos na ini. Nga padalan ko og gutom, padalan ko og kalamidad ang kayutaan. God is not speaking only to a particular place, but entire land, tibok kalibutan eh. Nadagi mga lugar karon gibawal ang Biblia.
Diba? Tinudanay na siya. No? Gibawal ang Biblia, wala na, kumbaga di na pwede ipawali. Wala na. Okay. Verse 12. Ayan, anong sinabi sa verse 12? Men will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Ang kakuyaw nga ni sa 12 eh. Ang mga lalaki, matud pa, mutadla sila sa kadagatan. Grabe na nga word ba? Mangita sila sa mensahe apan dili nila makitaan. Maybe naagod gihapon pero dili na siya, wala na epekto ba? No? Muabot gini siya. Kung nahitabo na gani siguro. No? Verse 13. Sige sa 13. In that day, God is speaking, in that day, the lovely young women and strong young men will faint because of thirst. Uhahon sila. Just imagine, mangita ka, kapoy, mangita ka, uhahon ka. Mga pukan. No, mga pukan sila. Mga kuyapan sa pagpangita. Verse 14. They who swear by the shame of Samaria or say, as surely as your God lives, O Dan, o as surely as the God of Beersheba lives, they will fall and never to rise again. Si Lord, maghatag ka na to, kaalam, karumunta ka. Okay, so, time will come, nga adunay less supply of word of God. Maabot ang panahon na nga less na ang supply sa word of God. Mo ning gingon di man ni mo malalis eh. Okay, so adunay spiritual calamity nga gisulti diya sa Amos chapter 8. Usay mahitabo. Wala na supply of kanang gitag less na ang supply sa word of God. So di na nimo kayo madunggan. Or else madunggan man nimo pero wala na epekto eh. Di na kayo sa mudulot. Siguro kay murabag na ang mga tao murabag na tawagan ni murabag nasumhan na. Look at what happened sa tong panahon karon. Di ba? If pulong sa Ginoo ang pamatian, dili kayo siya kanabang interesting. If mamati ta sa mga issues sa mga artista, issues sa politika, issues sa, di ba, pati naghahanan diha, magtapok diha, ipanulti pa na. Kaya nga nag hey, gahapon ba, itong balita sa TV, no? Si kung ano, grabe, no? Oh, ipanulti pa na. Ha, di ba? Pero ang mensahe sa pulong sa Ginoo, di na ipanabi. Di magani pa mation. Ang Biblia, murag wala na. Tinuro pa ni siya. I do not know if napansin ninyo. Ang Biblia, di gina kasagaran gunitan. That's why we thank God because of the technology nga dili naman kayo matagad tong hardbound nga Bible. Katog yung dagko kayo, murag yung malita makadagko kayo. Na technology nga gibutang nasa sa phone ang mga Biblia, ang books na nasa phone. Pero di gihapon mapansin eh. Di gihapon mapansin. Ang makapansin ini, ang mubasa ni katulang yung hilig. And I hope dili lang kahilig dapat kinabuhi na nimo. Okay, so that's why as long as the word of God is still available and the Holy Spirit is still here to let us understand every detail, let's avail the opportunity. Huwag ni mato pa ni Paul, redeeming the time because the days are evil. Ato pahimuslan kining panahon na kay kining panahon na dautan. As long as makabati patag mensahe sa pulong sa Ginoo. As long as ang word of God gi-spread pa. Let's avail. Atong ambihan atong mga dalunggan ng atong kasing-kasing ang atong mao gani nga. Just imagine that. Even God himself, santang ang Ginoo mismo nagsulti gayon sa mga tao nga i-avail ang pulong sa Ginoo if you want success and prosperity sa inyong life. God himself, siya mismo,
Gapanulti ni ini. Kasi sulti ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Gipasabot ni Jesus Christ nga duha ang klase sa pagkaon. Na pagkaon nga physical, na pagkaon nga spiritual. Ang pagkaon nga physical, that's for the body. But ang pagkaon nga spiritual, that's for our soul. Puno-puno ta, busog kayo ka physically. But there is a need no sa imuhang kalag kay di maguna to tultulo na eh. Dili na to sa tultulon. Ang pagkaon sa physical mo tultul kay mo labad man imong ulo pag di nakakapamahaw. Ang banana gani, grabe gyud no. Dili lang katulo mo kaon, kalima gyud na mo kaon. Labi na katong mga tao gyud nga gutmanon. So dili pwede na nga imo nang boss kung magpuasa ka, magpuasa gani. Mag-break magani gapon kasi mong fasting. Pero need gyud nimo sa pagkaon physical. Pwede nimo mapansin ang imong espirituhanon. Dili wala man siya kitag physical nga mga symptoms or physical or visible nga mga bation nimo. Like for example, sa pagkaon sa physical, pwede ka kapamahaw, ang ubanan na pag na mga migraine, moapekto gina. Labad sa ulo, ang ubanan na paning tunog maayo, di ba? Mangurog, kay gutom kayo. So naay makita nimo nga mga ebidensya, mga timailhan pag gutom ka. Pero sa espirituhanon dili na nimo mapansin. Labi nagdili gyud ka as in kana bang grounded gyud sa word of God. Pero kung kana bang as in duot ang imong pagpangalagad sa Ginoo kaniadto, kabalo na ka nga sukadon ka na, dali kay ka mairita, murag meaning to say gutom ka na eh. Pero dili na nimo mapansin. Dili nimo mapansin. Okay. That's why as long as ang word of God is unlimited pa, available pa sa tong panahon karon, let's avail. I-avail nato. And the Holy Spirit, according to some Bible scholars, even kita nga nagbasa sa Biblia, inigabot niya sa panahon, pag i-rapture na ang church, the Holy Spirit, mubalik na po na. So, wala na, tapos na. Muning ginatanaw na ako ba? Sa Amos chapter 8 verse 11, atong balikan daw paliog ta. Mato ba the time is surely coming, or the days are coming, declares the Lord, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Wala pa man ang ginumubalik, gisulti pa man na niya, nga doon ay famine of the word of God, ang pinakakuyaw igsoon bay nga ni. Kana bang mangita ka na sa mensahe apan di ka na makakaplag. Mangita ka nag mga taong magwawali apan wala na yung magwali. Mangita ka nag Biblia apan di na nimo kaplagan. If ever makakita ka Bible pero di na mo apekto sa imo kay nga wala na may bala ang espiritu nga maoy magtandog. Actually nga ni magudo. Ang magtandog sa kasing-kasing sa tao, the Holy Spirit. Nganong sa dihang naay mga tao nga uban nga nagbasag Biblia nga gahilak eh. Ma-feel nila gyud nga ang mensahe para gyud nila. Naay presence of the Holy Spirit. Ining tandog sa dihang gabasa sila. Di ba? Naay uban tao pod nga magabasa sa Biblia, murag wala nagbasa lag comics ba. Mo gani nga we are praying that when you read your Bible, the Holy Spirit, the understanding, kada bang ihatag niya nimo. Kay moabot ang panahon unya nga murag wala na epekto. Mo kay gingon sa Bible diha nga ang mga batanon panguyapan na lang. Kay ngano man wala na. Mangita sila mensahe. Maybe sako lang no, my own opinion. Makakita ko sila mensahe ng panahon na apan wala na kanang gitawag og wala na epekto. Mo gani as long as available pa. Na-remember na ako ang time ni Noah ba? The time of Noah. No nga. Ang Diyos nagpahinumdom sa mga tao through Noah. How many years nga nagwali si Noah? 120 years. Every day, gapanday siya, gapahinumdum siya sa mga tao.
Just imagine ang grace period nga gihatag ni Lord. 120 ka tuig. But instead nga ang taong paduol ning anam og palayo. Normal magina. Normal mag ang kinaya nato lahi bay agita. Karabang kanang sige nimog pamatian, murag mapulan ka na. Murag og kining atong pagsugod sa pamukaw. Dagay mga nagsugod, di ba? Kaniadto katong mga sugod OFW nato. Sa panahon nga grabe pang lisod pa kayo, grabe. Nga namati gyud mayo. Send pag-comment, grabe pa prayer. Medyo ning luag na, okay na. Wala na nga. Pag nagana yung mga pasangil, nga busy na kaya sila. Oo, ano ba? Puol. Kada bang moabot na ang burdam? Wala man sila ingon nga, nawalas Ginoo siguro. Pero moabot gyud na. Moabot nga punto. Mo gani pag di gyud ka ingon as in totally kanang nakakonect gyud sa pulong sa Ginoo. Cut off gyud ka. Cut off gyud ka. Okay, so 120 years nga nagawali si Noah. 120 years nga pahinumdum siya. While nag-build siya sa ark, 120. Okay, katuig. Then the story, nahitabo nga nahuman. Ipasulod sa Dios ang tanang hayop nga pinili. Then the family of Noah, gisaradan sa Ginoo. Gisaradan. Sa ating gisarado na manifestation nga tinuon na itong walin Noah. Naikilat, dalugdog, ning kalitog dulom, ning taligsik. Okay. Diyan na nila na found out katong mga tao nga namati kan Noah nga tinuod gyud, di ba? Siya Noah, wali himi, mamati na minimo. Cut off na wala na. Bisan pag magwalis, no? Bisan pag mutuo pa sila, di na sila, wala na. Huma na. Bisag mutuo pa sila ng panahon na di na maabli ang pultahan. Huma na ang grace period. Huma na ang gitawag og kanang gitawag palugit. Even may yung basa, Noah, kanang imong wali, mutuo mi ana, mutuo mi Noah. Ay bisan pag mutuo mo, basta mo balintong pa mo diha. Huma na. Gisirad anas Ginoo, mato pa na Noah. Malabo na paryente. Kaya dili man ako ang ning abli, dili ako ning sarado, di po ko kabli. God Himself closed the door sa arka. Bisag mutuo pa sila sa mensahe ni Noah, tapos na. And I believe, the same sa atong sitwasyon karon. As long as abli pa ang pultahan ni galing soon, makadungog pa mo sa mensahe, ay naghulatan ninyo. Kaya nigabot sa panahon niya, inigabot sa panahon niya, tapos na, i-close na ni Lord ang great salvation. Bisan pag idulog pa na nimong Biblia, dili na wala epekto na sa imo haking anuman. Humana ang trabaho. Okay. Sa Biblia, porti nagani natala ang mga kalamidad. But all of those calamity, tugot to sa Dios to remind the people. During the time of Joseph, the dreamer, 7 years ang famine ato. Pero sulbad banto kay nakapangandaman sila. Okay? During the time of Elijah, 3 years ang famine, waagi ulan. Dagay na nga matay nga hayop, maybe wa may istorya na namatay nga tao, pero ado na ginamatay siguro ato gyapon. Okay, so pero God solve after sa gitawag the length of time nga gitagana gayo sa Ginoo. Sulbaro na sa Ginoo. But kanang mga panghitabo ba, still God's preserving grace nagabound. Meaning gitugo to niya kay para lang gyud pahinumduman ng tao. Okay. So adunay duha ka lessons nga gusto nako i-share sa inyo karong buntaga. For us to know more nga kinahanglan gyud nga ato ang i-avail. That's why pasalamatan ninyo pag inyong simbahan, nag-cell group mo, si pastor kanunay nagpainumdum kumusta inyong Bible study. Kay i-avail na ninyo. Ang uban mingon lago, ay pastor, busy ko ana, di ko makapila ng cell group. Sige, busy lang mo. Sige, busy gyud. Oh, bisan pa manghagit na kapuhon, mag-cell group na ta. Kanya wala na, di na epekto. Huma na, tapos na ang trabaho. Okay, number 1. Gipahinumduman kita kanunay nga samtang ang pulong sa Dios unlimited pa karon, avail na. Timan inyo na. Now, unlimited pa. Madungog nimo ang word of the Lord gikan sa radyo, dagay nagwali sa radyo, dinhi sa Facebook, mga live streaming,
sa mga sakyanan, sa mga pamphlets, tracts, mabasa nimo ang Word of God, available pa kayo. Meaning, samtang unlimited pa. Avail na. Samtang sa simbahan na to, ginapahinumdum pa, kumusta inyong cell group? Kumusta inyong Bible study? Avail na. Appeal gyud. Ayaw gyud pagkulang sa panahon. Kaya kung mahitabo ang Amos 11:11, muna'y pinakakuyaw. Bisag pang manghagit ka na. No, sa akong opinion, yan ang panahon na kanang inigrapture na sa church ba? Kuhaw ng simbahan, kisa pa may walihan, oy. The Holy Spirit will go with the church. Ngunang ingon sa Bible. Yan ang panahon na ang mga uban tao diha na magkaguliyang, mangita ng simbahan. Kato mga dili hilig manimba, inigabutan ng panahon na manghagit na nagsimba, pero wala na. Wala na. Ang uban nga mga doktrina sa Biblia, mato pa nila, inigabutan na daw hinagdawang kaluwasan, pero ako di kay ko kumbinsido, ana, nga hinagdawan nga kaluwasan. I-avail ang kaluwasan, samtang lisod mangani karon napay Holy Spirit. Yan ang panahon na unya, no? Because sa diyang i-rapture na sa Ginoong Church, no, according sa Bible, iyan ang ilalin. Then the Holy Spirit will go with the church. Wala nang Holy Spirit sa kalibutan ng panahon na. Tanawon nyo, if ever karon gahi ka, na ng panahon na humo ka, pero gahi gyapon. Gahi na kang maluwas. Kaya nga naman, humana. Wala na dihog sa balang espiritu nga mudasig nimo. Ha? Wala na. That's why samtang available pa, o sa kinaka-encouragement nako sa inyo mga kaigsunan, labi na sa mga PSK yan, o tanan nga nag-appeal o nagtanaw nin nga video karon. Samtang available pa ang kaluwasan. Naapa si Jesus. Na may pandemic apan adunay pandiha nga mo si Jesus. Sa akong punto ba nga, in the midst of pandemic, na si Jesus. In the midst of crisis, na si Christ. Still, God is moving. Still, the grace of God is abound. Abil na. Ayan, hulata, igsoon nga. Matapos ang tanan, nausa pa ka mo lihok-lihok. Kinaiya magud nato ni. Nausa rata mangandam, nga kanang akto gyud mo nang daghay tay mga limtan. Mga dili nato himuon nga kinaiya sa atong kinaiya sa pagpangalaga sa Ginoo. Dapat ka nang gitawag og sigurista kasi mo pagpangalaga sa Ginoo. Samtang wala pa, wala pa mo balik ang Dios, samtang wala pa i-rapture ang church. We need to avail the opportunity. Pamati sa pulong sa Ginoo. Okay, so ang Amos 8:11 gipainumdum na because the days are coming. Maybe gani karon na nay manggutom-gutom sa pulong sa Ginoo. Pero aduna gyud mas pinakakuyaw. Nga bisag na ay pulong sa Ginoo pidaw din epektibo. Kisa pa may luwason niya. Di ba wala na? Humana ang church. Mo samtang wala pa mo balik si Jesus, wala pa i-rapture. Meaning to say, the word of God is effective pa. Open pa ang kaluwasan. You can come and join. Pero usahay lagi mo nang pinakasakit lagi. Usa pa mong tagon manikay-sikay nga akto na. Mo gani sa pamukos kabuntagon, we sacrifice amo ang tulog, matas, bundag. Kay base na lang, no? Ang akong prinsipyo, iko base na lang. Basin day ng mga kaigsoon natong matsambahan. Mapukaw, mapahinumduman, mubalik sa ilang pagpangalaga sa Ginoo. O ang uban nga makasugod na nga mga alaga sa Ginoo. Na matanggal ang religious spirit. Kay usaya ba nga niyo? Ang pinakakalaban gayod ang kining religious spirit. Kanang relihiyosong espiritu. Usay pagtuon nato ang relihiyoso maayo, dili baya. Layo ra kayo ang kalambigitan sa relihiyoso ug sa Dios nun. Ang Dios ng nga tao maka-Dios. Ang relihiyoso maka-relihiyon. Wala po ginamabag-o. Musimba na pero wa ginamabag-o. Musimba na tabian ng gihapon. Musimba no na pero hingaway gihapon. Musimba na pero palahubog bisyoso lang gihapon. Relihiyoso. Relihiyoso. Mukhang kumbaga santo, pero ang buhay naman ay sa demonyo. Relihiyoso. Dios nun, nabag-o gina siya.
Kanag-ingon sa Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kanang tao gyud nga giharian kayo sa Dios. Kana ba nagsakripisyo? Ikaw ni siguro. Nga nagsakripisyo. Naghatag og panahon sa pagbasa sa Biblia. Mahibalan mo gyud ka, ay tilo makaigsunan. Mahibalan gyud kay. Dili gyud na pwede maimong ipanghimakak. Ang tinuod nga anak sa Ginoo mubasa gayud sa pulong sa Dios. Bugani i-avail nato samtang available pa. Samtang naa pa, gi-offer pa. Samtang madunggan pa ninyo ang pulong sa Ginoo. Listen and accept the word of God. Imong ablihan imong kasing-kasing ug imong papuyon gayud ang pulong nga nasa imong kinabuhi. Kay mo man ni siya ang magbag-o sa imong kinabuhi. Okay, ikaduha nga lesson. I have only 2 lessons this morning. Si Jesus ang tinapay nga nagdala sa kinabuhi. Mugani pandemic. In the midst of pandemic, adunay Jesus. He is the bread of life. Siya ang tinapay sa kinabuhi. In the midst of calamity, naa si Jesus. That's why ako mismo, I am so assured, bisang pagdaghang pang kalamidad ng muabot, pwede ko mahadlo kay nga naman, assure ako nga naa si Jesus kauban ako. Siya ang kaya niya ni. Nagmadaugo na nga itong Ginoo gikan pasinugdan hangtod karon. Mo gani ayaw mo uban na kumbaga na depressed na. Let's go back diha kang Jesus. Let's allow ourselves nga atong i-connect atong kaugalingon diha gayud kaniya. Ayaw kalimti. Siya nga bisan wala pa kitay pagkaon o nagbalatian ka man, nagbalatian man kita apan dili ka na makapikto sa imong kalag. Ang pinakakuyaw nga kagutmanan dili sa tinapay. Dili sa pagkaon. Apan ang pinakakuyaw nga kagutmanan diha gyud sa pulong sa Ginoo. Tanawan niyo ha. Gusto na ako pa masabtan niyo karon muntaga. Ang makahadlok nga espirituhanong kalamidad nga mudagsang sa kalibutan, dili ang COVID-19. Nga mas kuyaw ni. Kanang gitag calamity of kanang kakulang na sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Katong gingon ako niya the less supply of the word of God. And then wala na gyud supply sa word of God. Tapos na. That's why it is our kanabang we are blessed nga even though daghang problema sa atong kalibutan karon. But ang mensahe sa pulong sa Ginoo anaa pa, available pa gyud mga kaigsunan. Naa pa gyud. Madunggan ninyo kada buntag. Makit-an ninyo kada udto, kada gabi, naatupad nimo, na kay Biblia, you can open it and read the Bible. Grabe ba? That's why di na tutugutan nigsoon nga mamahimong walay pulos. Tanawa ha. Okay, pasaw na to in Joshua chapter 1. Balik ko na ako ni ba? Ganahan kay kung mabasa nini. Because mismo si Lord nakigistorya kang Joshua. Ang Dios mismo nakigistorya kang Joshua. Kung sa ka-importante kayo, kining mensahe sa pulong sa Ginoo. Okay, matod pa. Verse 6 ata. 6. 1 verse 6. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Okay, isa. Bago pa lang namatay si Moses ng panahon na. So, ang iyahang katungdanan, nabilin kang Joshua. Ang kaproblema pag inani, kay wala gyud kanang gitag formal ba nga, gibilin ang authority, ang responsibility. Nawala raman to sa Moses. Nagi-consider nga patay na siya. So, alang-alang isa may mag-take over. So, ang iyang sinaligan iyang successor, si Joshua. Pero dili siya tinulak sa mga tao. Mismo ang Dios mooy nagpili niya. Siya gigistoryahan sa Ginoo. Okay. Verse 7. Sa 7.
Be strong and courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Okay. I believe ang Ginoo nakabalo na kaila kang Joshua. Yes, isog siya, valiant warrior siya, kuya o siya nga warrior. Pero dili matago tungod kay tao lagi. Aduna kay kadlok yapon, kulbaan ka. That's why nanginahanglan siya og encouragement. Ang kanindot ani kay ang encouragement mismo gikan sa Dios. Words of God, He Himself, God Himself gave this encouragement to Joshua. Be courageous. Be courageous. Joshua, be courageous. What is direct ha? Direct po yun. Direct ha? A direct na word from God Himself. Yata kang Joshua. But, verse 8, ganahan kay ko sa verse 8. Mato pa niya. Word ni Lord niya. Okay. 7, balik ka sa 7 ta. Balik daw, 7 ta. Okay. Mato. Be strong and very courageous. Be careful to obey the law, all the law my servant Moses give you. Tanawa ha. Mato pas Ginoo, piayaw kalimti ang mga balaod nga gihatag kanimo ni Moses. Okay. So, tanawa ha. Si Lord mismo nagsulti kang Joshua nga magiging strong ka. Nya ayaw kalimti ang gisulti kanimo sa imuhang leader. Gisulti kanimo ni Moses. Ayaw to kalimti. So ang word ni Lord nga gihatag kang Joshua, direct po 'yon. Direct word from his mouth nga gisulti niya kang Joshua. Pero wala kalimti sa Ginoo nga aduna poy word nga gihatag ni Moses kang Joshua. So mato pa ni Lord, ayaw pod kalimti kadtong balaod nga gisulti kanimo sa imong pastor o sa imong leader o sa imong mentor. Ayaw to kalimti ha. Wala to gi-cut sa Ginoo. Wala to gi-cut niya nga, ayaw na tinumdumi, kining ako na lang. Pero dili nga ng Ginoo eh. God is using people para matudluan ta. There are times no sa Old Testament nga mismo ang Dios makigstorya. But there are times also that God gusto siya abto ni ang iyang katawhan by using this man. Okay. So, verse 8. Matur pa sa Ginoo niya. Be strong and be courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Do not turn from it to the right, that you may be successful wherever you go. So ayaw si mang ato dong, meaning to si katong gisulti kanimo ni leader nimo ni Moses. Ayaw good to be, ayaw si mang ha. Tultular good to. Verse 9. Sa ingon sa 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Mismo si Lord na nagsulti sa iya. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Si Lord na po nanulti sa word niya kang Moses. Na-direct ba? Na-direct nga word. Okay. Nganong ako ning gibasa, nganong ako ning gipahinumdum sa inyo karong buntaga. Tungod kay moabot ang panahon ning suon nga di na nimo madunggan na. Di na ka makadungog ana. Even your pastor di na nimo madunggan ang mensahe. Mga pasalamatan nato if ever gabalik-balik ang imong pastor sa pagpahinumdum sa imo ha. Mismo sila nagsulti nini kang Joshua, ayaw kalimti tong gibilin sa imo ni Moses ha. Ayaw kalimti to. Mga pasalamati if ever every day ka gipahinumduman, every Sunday ka gipahinumduman. Usahay ma-rebuke ka, pahinumduman kay. Usahay grabe ka sensitibo ra kayo ta. Pag masakitan ta labi normal magina. Pag nahihiwi, straighton man na. Naibalik ko, straighton magina. Muna i-rebuke yung gani. Di pa inumduman ta. Kung ay kasakit, igsoon, if ever, makadungog ka, pasalamati. Muragunag ka ng ginikanan ba? Namatay ang mamagpapa o niya. Samtang sa lamay, mingon lago ang anak, Naitay, pinumduman ako sa panahon nga buhi pa mo, gibadlong ko ninyo, tay. Tay, badlong ako karon tay. Unsa, badlongon nga, patay naman na. Usa ra maingon mga tay, kasabi ko tay, giming ako yung kasama tay. Tanaw ra ko na, usa pa kang istorya diha ba?
Labot sa una, buhi pa na nga mga saba na nimo, masuko pa ka, musukol pa ka. Diyan na nato makita ba ang kaimportante sa pung pag di na gyud mo tingog ang nanulti. Diyan nato makita ang kaimportante ang pulong sa Ginoo pag wa na kay madunggan. Samtang napay pulong nga imong madungog. Di ba usap pa mangita, asa tong Biblia dire nga gusto ko mabasa. Awa na oy. Nawa ng Biblia. Samtang napa, available pa. Dili pwede nga, mo gani samtang abli pa ang kaluwasan. Avail, brother and sister. I-avail. Pahimusli, dawata. Importante ni, hadlok ra kay ka sa pandemic. Hadlok ra kay ka sa mga panghitabo. Yes, tinuod ba na? Pero igsoon, isalig ang tanan sa Ginoo. Adto ta sa pinaka-basic. Let's trust the Lord sa iyang word. Di natulaton nga mahuman ang tanan. Kada bang kampante ka ba? Bisan pag wala na pulong sa Ginoo puhon. Puno na kayo ko sa pulong sa Ginoo. Di na ko mutalidahay sa Ginoo. Di na ko mubiya sa Ginoo. I love the Lord. Mahal na ko siya. Bisan pag naay mga pagsulay nga mabot. Bisan pag naapay mas kuya pas pandemic. COVID-19 karon, di ko mahadlok. Because I know that my God, Jesus Himself, is with me. Kaya bang assurance nimo ba? Oh, assurance nimo. Why? Because ang imuhang strength gikan gayod sa pulong sa Ginoo. Kaya bang di man ka mahadlok magutman pag nakay balon? Kaya ba ang uban na nangagutman na piwak ikaw ka magutmi kay nakay tinapay sa imong bag. Napakay tinapay sa imuhang, grabe ba no? Andam kayo ka. Nagagut man ang uban, ikaw, usap-usap ka lang sa taplin, kaon lang ka. Kaya nga naman, andam man ka. Una, if ever mahitabo man, ang giingon sa Amos 8:11, nangakuya pa na lang itong uban, bahala sila, basta ikaw, strong ka. Why? Andam ka man. Diba? So di ka mahadlok eh. Karon gani, gabasa kay Biblia. Karon gani, kapamati ka sa pulong sa Ginoo. Meaning, if ever mahitabon, pananglitan, no, nga bawalan ng wali, wala na isimba. Tanaw, itong wala isimba. Diba, mahibal aman ni mo itong uban, ng mga taong, karabang, grabe ang ilang heart kay Lord, kay balaka kayo. Mga pastor, bisitahan mi ni pastor, diri ang simba sa balay pastor, diri ang prayer. Pigat itong uban, pasalamat pa to. Lipay kayo, kay Domingo tulog, ikikan sa alas 5 sa buntag pa, hangto na sa gabi, pag mamata tanong TV pa sa lida. Wala gyud gihimo nga. Muna kaanak ko ba nga kuyaw ning panahon na. Ang kalaban nato dili ang COVID-19. Ang kalaban nato kanang bang mawad na kag matapol ka na. Wala na kay time to read your Bible. Wala na, murag nawala na. Bugani katong 5 months, pila to 3 months nga wag ito'y panagtapok. Ang uban nato nangaluya na. Unya wa na pud ganahi. Hangtod karon ang uban, murag wa na. Pwede na sila. Nga walay simbahay. Pwede na nga walay basahay. Pwede na. I tell you makaigsunan, inigabot sa panahon sa Amos 8:11 ka nagingon diha. Matagbaw gyud ka. Matagbaw ka. Kanang imuhang kapritsyo karon nga di ka magbasag Biblia, matagbaw ka ng panahon na. That's the time nga matagbaw ka kay wala mo ana may pulong sa Ginoo. That's mo na imong ampay, mo na imong pinangita. But I tell you, by the grace of God, samtang available pa. Si Jesus naapa. Naapa siya. Samtang naapay tinapay. Samtang available pa. Kaya pa nimong mapalit. Hallelujah. Kaya pa nimong ma-receive anytime. Kaya pa nimong madunggan pag ablin mo sa phone na yung mga words of God. Mabasa nimo. Praise God. Avail, brother and sister. Avail. Avail the opportunity. Hallelujah. Igsoon karon muntaga, ang mensahe nagatag nato og mga pagpainomdom ba. Nga dili nato usikan ang atong panahon. Mga lagad tagtarong sa Ginoo. Ang kinabuhi nato sa kalibutan baya lumalabay ra gyud ni. According to some mga intelligent people,
every second, tulo daw ka buok o 2.5. So di man po pwede nga tunga. So 3, tulo daw ka mga taong mamatay every second. So akong pag-istorya karon pila na ka seconds. So dagay namatay na. According to some survey. So unsa may angay na itong buhaton? Mangandam. Kibasa niyo mabot ang panahon usa ka second apil ka. Kanindo tigsoon nga matubang kita sa Ginoong andam ta. Mga dita magkumpiyansa. Mga lagad og tarong. Ikaw nga naglantaw nini nga video karon. Gimahal ka sa Ginoo. Dili sa gusto nga mawala ka. Ikaw ba yung rason nga nung si Jesus? Ning karga ni atong cross paingon sa Golgota. Kaya gimahal kita niya. Dili na to usikan ang panahon nga gihaguan kita sa Ginoo. Mga lagad ta, higala. Magbinutan ta. Please. Mga lagad og tarong. Bahala na magkagubot ang kalibutan, but secure ang atong kinabuhi sa Ginoo. I would like to pray this morning. This is all for us. Maybe some of you na may mga worries. Tanggal ang worry. Give it to God. Kaninyo nga medyo kulang pagyud. Pangayo sa Ginoo, Lord, please, pahinumdumi ko. Pasabta ko Ginoo kanunay sa kahulugan sa kinabuhi. And let the word of God imong basahon every day. Ikaw pastor, saan ako pagsugod sa pagbasa ko kalibutan niini. Katong ginaingon ako, if ever na mo'y silingan diyan nga simbahan or pastor nga imong higala, ingna pastor, pwede ba tabangan ko nimo unsaon gyud sa pagtuon sa Biblia? Dapat mamahimo kang kanabang porsigido. Kita usahay bisan sa material nga butang, grabe ta ka kuti-kutihan. Adi ta gusto magpaalkansi. Binahinay sa yuta, di ta gusto gyud nga mulapas ang bahin. Ingana ta ka sigurista. Pero sa tong pagpangalagad mo wala tay pakialam. Igsoon dapat kinabuhi ng gisgutan diha. Dapat mamahimo kang sigurista sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Musugot sa daily sa kalibutan mulabay ra kita. Katong ingon ako sa Psalms 90 verse 10 nga 70 anyos sa kita sa kalibutan. Kung nagingon sa Bible, if ever mulapas man ang sunod na palatian na yun, luoy ang lawas. Pakita man niya sa inyong lula, sa inyong ginikanan. Pag-abot ng mga 70, diha na magsugod ng dagang kay gipatius lawas. So di na ka malipay eh. Meaning after niya na, patay ang tao. Tapos gapon. That's why magiging mas tutukan nato ni. Tutukan nato ni mga lagad dagtarong sa Ginoo. Ikaw, young people, may kalayo pa mga ito. Hoy, di na tinuod. Walay pili ang kamatayon. Mugay mangandam ta. Mato kag menteryo na ilapad dito, payat nga lubong, mubo nga lubong, taas nga lubong. Makita ni mo diha ang gubot pasabot. Ang kamatayon ay pinili. Avail the opportunity as long as ang word of God mabati pa ninyo. Wala pa'y kagutmanan sa pulong sa Ginoo. Still, supply pa. Unlimited pang supply sa word of God. Dapat makaangkon ka. Dawata ang pulong sa Ginoo. Mga lagad sa Diyos. Mag-aampo kita. Ginoong Diyos, nintak na sa kabuntagon. Dihugi ang imong pulong karong takna ang Ginoo. Nga kanamo, masabta namo Ginoo nga kinahanglan gyud ay mga lagad minimo. Kinahanglan gyud ay nga ang pulong o Dios mabasa namo, madunggan namo kada adlaw. Kay mo ni ang pagsustinir sa among kinabuhi
sa dihang nangalagad minimo. Ako nagaampo Ginoo nga unta masabtan ni sa mga tao. Kuno sa kaimportante ang pagbasa sa Biblia. Samtang naapay oportunidad, samtang unlimited pa ang pulong sa Ginoo. Masabtan unta namo Ginoo nga kinahanglan gyud among ablihan among Biblia. Mubasa mi ug magkinabuhi subay gayud sa imong pulong. Kay mo ni nakita namo nga rason Ginoo nganong ang among kalibutan nagka-problema tungod kay even ang mga churches wala kay mag-encourage sa ilahang mga katawhan sa pagbasa. Tama na nila ang pagpamati kunuhay. But Lord, dinhi sa pamukaw sa kabuntagon, mo ni among tinguha Ginoo nga dili lamang mamati mi sa mensahe, apan mag-abli mi sa Bible, maghatag mig panahon sa among devotional, maghatag mig panahon sa among mga pag-ampo kay mao kini o Dios ang makapahimo kanamong malig-on sa among pagpangalagad Ginoo nimo. Lord, ako nagaampo, tabangi ang mga kaigsuonan. Tabangi sila, hindi sila magpakarong ingnon nga kunuhay kusgan. Apan Lord, mutugan sila sa tinuod nga nanginahanglan sila Ginoo kanimo bisan pa sa among panahon karon. Ako nagaampo nga ikaw magapanalangin sa mga simbahanan, mga pastors, even sa mga leaders, Lord God, from different churches, that we will look at this time right now in a positive way, that we need to avail reading and listening to the word of the Lord, because the word of the Lord is unlimited pa, and we need to avail this, Father. Ako nagaampo Ginoo ikaw magalig-on sa matag usa. Lord, ako nagaampo nga kining nasod Pilipinas unta Ginoo mamahimong gugma namo, love namo ang pagbasa sa imong pulong. Imo ni Ginoo nakita namo o Dios nga pinaka-solusyon usab. Balik kami sa basic. Balik kami sa basic of reading the Word of God. I-avail na mo Ginoo because time gingon nimo o Dios according sa Amos 8:11. Ngay mong padalan og gutom ang kalibutan, dili gutom sa tinapay o kauhaw sa tubig, apan gutom o kauhaw sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Father, thank you so much. Bless your people. Bless the Philippines. Bless all the churches, all the pastors, even sa mga Peskians, Karumundaga. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Igsoon ako nagalaom nga natandog kamo sa pulong sa Ginoo Karumundaga. Wala ko ilayong tumog toyo. Pagtabang lamang. Pagpahinumdom ka na tong tanan, let's go back sa basic. Reading the Word of God. If you want success, and if you want something good mahitabo nimo, let's go back. Even God Himself remind us, even in the Old Testament, igsoon sa Old Testament kaniadto, ang mga hari nago na sila'y propeta. Og ang Ginoo manulti kanila through prophet. So ang propeta mo yung wala pa may naman sila mga di pa man sama karon na to nga grabe na nanay Bible gyud. Kanito sila ha ang ilang mensahe from prophet sa propeta. God will give the message direct to the prophet, and then the prophet will give the message to the king ug sa mga tao. So, kung wala sila yung propeta, delikado sila. Mugaling anong si Saulo, si Haring Saul, natunglo to siya, kaya di naman mamati. So, nagkinahanglan ko sila. Sa tong panahon karon, naipulong sa Ginoo, Biblia kini. Gigamit si pastor, gigamit imong leader, nga mo na magpasabot kanimo sa pulong. Mo nga, kung di na nimo na pamation, delikado ka. Di ka magbasag Biblia, delikado ka. I-avail ang opportunity samtang nagapanulti pa ang pulong sa Ginoo. Okay, kung basahin ninyo mga comment, no? Matod pa ni Hannah Jean na kininsor, avail na, samtang unlimited pa. Okay. Thank you, Hannah Jane. From LG Drilon, matod pa, amen. Salamat sa kanunay nga mensahe sa pulong sa Ginoo, Pastor F. Love the word. Pastor, papre-request ko po, papray
ko sa igsoon ni Ma'am Claire nga si Hannah Grace Ibarra sa ICU og kumatos. Gahapon og iya baby na ICU si Daniel Hans Ibarra na ICU pod praying for miracle for her to wake up and healing sa baby. Okay, si Ma'am Claire, muna siya. Igsoon po, papray ko sa igsoon ni Ma'am Claire, si Hannah Grace Ibarra. Okay, sige, let's pray. Ampo ta. Hallelujah. Lord, among Ginoong gidala sa pagampo, special prayer today kang Honey Grace Ibarra ana sa ICU. According sa text dinhi nga kumatos gahapon ang yang baby sa ICU. Si Daniel Hans Ibarra na ICU. We pray, Father God, that your hands will touch the baby and of course usab sa inahan. Nakita nimo siya karong orasa. Lord, pwede ba nga maghimo kag pinasay Ginoo nga pagpamuhat karong taknaa. Nga ang gahom nimo o Dios mo kuyanap mo touch sa bata o sa inahan usab nga naa sa ICU. Lord, I pray and we speak life alang sa bata, healing alang sa bata o sa inahan usab. In the name of Jesus, we declare it, Lord. I am just asking for your mercy, your favor right now, Ginoo, para kanila. Magapamuhat ka. And we apply your blood, Lord, to them today. We apply your blood. We speak life. We speak, Lord God, nga ikaw ang Diyos kayo magapamuhat, Ginoo. There's nothing impossible. Ikaw ang Diyos kaniadto karong sa walay katapusan. Nakahimo kag milagro kaniadto, makahimo kag milagro sa among panahon karon. Mo naghangyo mi Ginoo. Ug ang langit o Dios mablihan ug imong i-pour out, Lord, ang imong gugma alang kanila karon takna. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare it, Lord God, in Jesus' name. There is life. There is good health in your name, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Okay, we hope no ang Ginoo mag-grant sa tong prayers this morning. Matapan ni Startin Lismar Nadong, amen, inigabot ni nga panahon ang tigbasa og Biblia dili na mo biyahe og layo aron matambalan ang atong kagutom. Dako kayo ang katabang kanato sa pagbasa og Biblia karon panahon na. Buhaton nato. Okay? Buhaton nato kini samtang may panahon pa. Dili gud nato baliwala kay kita gyapon ang makabenepisyo. Salamat kay Pastor Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Thank you, Startini. May buntag pod kang Junald Pakulba, no? Good morning. Of course, good morning kang Judy Andrilon. Amen. Salamat sa pulong makadasig ug makapainomdom sa matag adlaw. Salamat, Pastor. Thank you very much. Kamo nga nagtanaw niini nga grabe atong sakripisyo sa inyong appreciation, sa inyong mga pag-ampo para namo. Iampo pwede ninyo no nga taga-amin sa Ginoo gamay ang panlawas pod. Of course, kaisog sa pagmantala. Everything kung sa inyong tinguha. If you want to pray for us, amo nang dawaton. Salamat. Adlaw, devo, walay laktaw, makatambok sa kalag, makaligon sa imong pagtuo. Okay, from Pastor Gracia, amen, hear and love the word of God before maulahi ang tanan. Ang pulo sa Ginoo ang tinuod natong pan sa kinabuhi. Salamat po sa word of God. Pastor F. Thank you, Pastor Gracia. Salamat sa word of God, Paul Michael Rubio. Beyonce, good morning. Emeline Crystal Awao, watching from Manila. Magandang umaga. Rosmary Lopega, hustin yan, watching. Morning diha. Kumusta? Walay linog diha, Rosmary sa Kidapawan. Kusog yung linog gagahapon, kagabi ito sa mga sa pangurasa, alas 12 siguro, alaw na. Okay, morning. Usa kong brother Jomer, may mudag diha no, sa Purok 10.
For adlaw Therefore Mato pa ni Emily, awaaw Montano, salamat han, pahinumdum tay. Nindot kipa uso For adlaw Dili ko ako maudong hin pag pahinumdum. Walay lataw Nindot Munong na siguro ko kuhaw na sa Ginoo akong kinabuhi, no? ni pa That's my, ako mago nakita nga akong calling. Nakita na ako ni siya. No? Maybe some of us, kitang tanan, dapat makita na to, asa kita gitawag sa Ginoo. Ni pa uso Kay kung kabalo ka, asa ka gitawag sa Ginoo, di magka problema. Walay lataw Imo lang trabaho ang dapat trabahoon. For example, maestro ka. Buhaton nimo ang imong trabaho. Tudlo ka sa mga bata, pero ayo kalimot pagpahinumdum sa ila. Dako kay tag responsibilidad to teach the kids or the children or the students sa word of the Lord. Nga naghimo nimo Bantayan na mo nato ni gitudloan nato sila ma-bright. Iyang mga Hindi na tutudloan sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Bantay kay delikado na. Ano to mga politiko? Mga bright magay na pero walay pulong sa Ginoo. Naku. sa devil That's why tinabangay ta. Simbahan ug eskwelahan dapat magtinabangay. Napayubang eskwelahan pag musulod man yung magwali mga suko. Kay pagtuon nila ang ilahang mga estudyante himuong daloon sa mga simbahan sa ilang simbahan dili man na mao. Dapat unta no magtinabangay unta mga kinibang grupo sa churches o sa eskwelahan. Mga kini mga principal sa mga eskwelahan dapat yung ablihan yung eskwelahan. Karon na nung giablihan nga dili bawal na. Ay pastor kanang pwede na gud na nag-group na na yung Andre o pwede na mo magwali kasi may walihan no na may estudyante eskwelahan ron. Labon sa una. Magkakatawa lang ko ba? Labon sa una nga pwede pa manunod, di pasudlon. imong oras Kaya pagtuon nila himuon nga Bethlehem, scroll updated sa inaon sa pod. niya ang kinabuhiwan na bago Na sa itabo karon. nang nindot Tabangan na to. na imong Bible Pare ko na mga batanong karon rally sa Manila. ayo Asa may problema niya? Problema na sa eskwelahan lagi. imong adlaw Okay, mga maestro diha wa pod matudloy tarong. kinahamon Let's go back sa basic. Let's help. Kumbaga tabangan nato atong nasod. devil Mga sa mga teachers no, adlaw do your part as a teacher. daw But please, sa kalag makalig painumdumi yung mga bata ninyo nga dunay Dios. Ayaw ninyo tudloy sila relihiyon. adlaw Relihiyoso ra kayo na. walay lak Tudloy inon sila unsaon sa paghandlok sa Ginoo. nga naghimo ni Grabe man gud na brainwash kayo ta. halay We are so very religious. tulong yaman Ang atong mga bata panudloan natong relihiyon. da yo peace Madto pa ni Bian si Borden Ratelia Porco, salamat kay sa word ni Lord Pastor kay gipinumduman jud ko niya. kasi Please Pastor iampo ko sa ako ang prayer life. Nganong iampo tamang kabiyan sa imong prayer life? Imo nang trabaho ha. Bantay mo. Nay usay mga tabi, Pastor iampo ko nga ako magiging prayerful. anang Pagsugod na. imong Ha? mind Reading the word of the Lord, mabalik ako ang first love kay Lord. Ibalik na biyan ay pagpaampo nga mobalik pa ang imong love kay Lord. Imo na kabalo naman ka ha. Medyo biyan. Kaysa karon po nag-off and on ko pa pastor. Imo ng trabaho gang, imong trabaho. Sa ako ang cell group pastor nag-continue kanunay. Salamat daan pastor. Okay. Pwede mo pray ninyo buksa ka nga kanabang ang Ginoo magapanalangin sa inyo, but sa inyong trabaho imo gina kabalo naman kang magmalayahon ka pagdasig yun. mo Di ba? Usay kanamingon ba nga Lord unta Ginoo kanabang tagaan ko nimo Lord o kanabang pasensya nga makapasensya ko sa akong bana. So nag-prayer ka. Pag uli nimo dito yung bana hubog. Suko na kay ka. Nakalimot ka nag-ampo kag pasensya. Kanong naghubog-hubog imong bana kay nag-ampo magpasensya. Diha gi-apply na. So pag abot mo na hubog, mo na kalago. Thank you Lord nga nag-ampo ko. Nakapasensya gyud ko karon. Di gitubag ka sa Ginoo sa imong prayer. iba Imo gihapon na. if Imong prayer, imo pong answer. therefore walay lak
ang atong yampon na lang ang tagaanta sa Ginong kaalam. Wisdom ba nga makasabot gid ta sa tanan natong pagabuhaton. Adlaw, tefo walay lataw. Gikan ka Cross Manig, salamat sa Word of God, Pastor. Hinay lang, Pastor, kadali lang pod. Hinay lang daw. Kininaanad man sila kusog nga linog dito. Mong katong linoga sa to din eh. Hinay rin ito sila. Bisan to doon ipangkuratan na. Nindot ni Mother Minister ni Junais Bayo Sambayon, amen. Nindot yun sugdan ang adlaw sa pagpaminaw basa sa pulong sa Ginoo. Morning pod ka may karbahusa og Julian Drilon watching again this morning. makaligang sa imong pagtuo. Devo, adlaw, Devo, walay lataw. Muna ko na mo yung Lord, kanabang, mga nakabanga, Pastor, iampo ko nga makabasa gyud ko Biblia. Tawag ko na, di na kinang iampo na, imo ginang gubuhaton. Oso Devo, Usay magod kanabang, wala ta kabalo ba sa mga term nga tong angayang litukon. Kadang mo ampo ka, iampo ko ninyo magasimba ko karon Domingo. Nanginhang na pag-prayer, imo gina trabaho ko ninyo. If you know the truth will set you free. Mo man tinuod na. Matur pa ni Jomer Agula na sera, ayaw kayon kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini. Adlaw gabi og magpagkinabuhi sumala sa tanang sulat niini ug mangmaswagon ka. Namo yung mga butang kinahanglan natong buhaton. Usay na ana ta si tagpaampo unya kabalo na gyud ta. Kabalo na ta kana mga simple kay mga butang ba. Nga imo pang palihugon si pastor imo, Pastor, iampo ko nga ug mas buntag makasimba ko. Ay, di ta na nagyampo. At tuon tan lang kasi yung balay niya. Buyuron, tagi ka para makasimba ka. Muna tinuod ba? Actually, makayson, intentional dapat labi na sa pagpangalagas. Kanang Biblia, di man na mo abli-abli lang diha. Pero mga nata, Lord, kanang Pastor, iampo ko nga makabasa ko Biblia. O saan ako pag-ampo? Lord, kanang Biblia, ginumuupin sa gihak para gyud mo paduol ang Bible kang brother o niya. Mutingog ang Bible para gyud uhiton. Dili, oy, ikaw mismo maghimo gyud kag plano nga tama nga mobasa ka sa Biblia. na imong Bible. Di ba, Boss Ricky, Pastor Ricky Salira, di ba? Mo man na. Samot na ko. Ang akong kauban ni, no? Akong amigo nga grabe ni siya ka faithful gyud sa trabaho sa mga pulis. Ang pagtuogon ako kaniadto nga kining akong boss, si opini dia sa Banay-Banay. Morning niya, boss. No, dia sa Banay-Banay. Wana lago ni sa may budag mga kabanay. Makaligon sa No, dugay na 7 years na ni sa radyo, no? Akong di na ako malintan ni usan ni sa ako ang pinaka-partner gyud sa panahon sa Bagyong Pablo. Ning sa kay mig eroplano ba. Tong pauli gyud mi. Nga nagtuo na gyud mi di mi ka-landing. Nakanta na lang mig dungog ug himaya. God bless, boss. Regards po me diya sa Banay-Banay. Okay, mga taga Banay-Banay, mga kabanay, may buntag diya sa inyo ha. Of course, kang Pastor Ricky Salira, nga wagi puas gyud nga nagamantala sa pulong sa Ginoo diya sa Banay-Banay o sa tanang mga lugar na abot gyud sa signal sa ilang radyo. sa mga bagag ng kalibutan. Ayaw Kita ratapuhon, boss. ng pagkagkumsas. Matapos na ning COVID-19. Pero makasoroy naman siguro, boss. Purag soroy na, okay na soro. Time ang Ginoo. Unyay mo na yung adlaw-adlawon. Unyay mo pong kinahamon. Mauninindot nga uso. And once again, good morning. Usap sa mong beloved Mayor din sa Munggayo, Mayor Ramil Hintogaya, o sa iyang guwapa, o mabti ko usap nga Vice Mayor, ang iyang asawa, o si Ma'am Eileen Joanna Hintogaya. Of course, sa mong mga iyang kaubanan usap, no? Diyan sa konseho, mga konsehalis, may buntag. O sa mo ang barangay captain din sa poblasyon, barangay captain Alin Cabago sa pamilya, pusta mga konsehalis sa barangay, tanan ng mga functionaries, good morning. Yung mga pulong na makaayo. Good morning, sab sa mga kaubanan pastors din sa Mongayo. Good morning. Kung sa mong mga kaubanan, ang mentor din sa Butuan City, Pastor Fernando, o Pastor Jinglitan sa ULM Great Commission, Butuan City.
Okay, siguro ang atong oras, alas 5:59 na, 1 minute na lang mag-alas 6. Niya Balik ko na ako, happy birthday sa nang nag-birthday karong adlaw, September 7, 2020. So sa tanan nag-birthday, happy birthday. Sa tanan nagsaulog silahang wedding anniversaries, happy wedding anniversary sa inyong tanan. ipa God bless you. Daghang pang mga katuigan manag-uban na. adlaw O mga panalangin ang Diyos kanatong tanan. ay lataw. Nindot ni nga uso, nindot ni pa uso. Wala ipausog ko nato ni. Balik kita sa basic basag Bible. Kay delikado na inigabot sa panahon niya. Wa na gina. Samtang available pa, unlimited pa ang supply sa Word of God. Avail na. Ifo adlaw. Okay, gikan din sa Pamukos Kamuntagon Studio Center sa ULMB, Mungkayo, Davao de Oro. Kanunay na akong gina-declare, Shalom, Biyapanas. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Ifo Open heaven for all of us. And I declare provision, protection, favor, increase, and promotion alang kaninyong tanan sa inyong trabaho. Panalangin sa Diyos sa inyong mga pangumaw, guban pa. nindot ni Sabay-sabay ta mag-declare, God bless the world. God bless Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Alay singgit ang inyong lugar. Hallelujah. God bless Munkayo. Kaibigan, imulat na ang iyong mata habang maaga pa. Baguhin mo ang iyong sarili habang buhay ka pa. Sa tuwing ika'y matulog, handa na ba ang iyong sarili? Kung ikaw ay bangungutin, patay kang bata ka. Mainit sa impyerno, pre. Mainit sa impyerno, pre. Halika na sa langit. Wala ka ng problema, lagi kang masaya. Pagkat kasama mo siya. Isipin mong mabuti, handa na ba ang iyong sarili? Daan sa langit hindi mo mabili, pera mo'y walang silbi. Ako ay may kaibigan, si Jesus ang kanyang pangalan. Siya ang daan at katotohanan, buhay na walang hangganan. Mainit sa impyerno, pre. Mainit sa impyerno, pre. Halika na sa langit. Wala ka ng problema, lagi kang masaya. Bakit kasama mo siya? Mainit sa impyerno, pre. Mainit sa impyerno, pre. Halika na sa langit. Wala ka ng problema, lagi kang masaya. Bakit kasama mo siya? Mainit sa impyerno, pre. Mainit sa impyerno, pre. Halika na sa langit. Wala ka ng problema, lagi kang masaya. Bakit kasama mo siya? Lagi kang masaya. Bakit kasama mo siya?